The Tamaraws were winning over the NU Bulldogs in straight sets. The Tamaraws are now in the solo league with a 3-0 record. We have Coach Edison Orculio, Ahmed Bituin, and Rick Saavedra. Coach, congratulations for this victory. After the first week of the season, kayo na lang yung unbeaten team. So, what can you say? Ito, this early, tinalo nyo agad ang Bulldogs, tsaka na-end nyo yung 7-game losing streak sa kanila. First time kayo nanalo since 2019 against NU. Thank you. Ano lang, siguro, yung trabaho lang talagang hindi na tumitigil. Kung makikita niyo yung moment nung ensayo namin, talagang, alam mo yun, simula nung last game hanggang ngayon, hindi pa kami tumitigil mag-ensayo eh. Hindi pa kami nagpapahinga. So, yung dedication tsaka yung hard work, samahan natin ng magandang pamilya sa team. Talagang, alam mo yung result, nakikita sa dulo kung gaano ka. Yung first set, napakalayo ng score, parang ilan ba yung lamang nun? 4? 5? Mga ganyan. Medyo dun mo lang makikita yung, alam mo yung respond ng bawat isa dun sa nangyayari. Thank you to Ahmed. You had you had 10 points. So, ano man sa mo sa performance today? Best performance so far sa being a rookie? What can you say? Una po, sobrang thankful kasi naging successful yung match namin against NU. And yun nga po, sabi ko nga po kanina, sobrang proud ako sa buong team kasi lahat po ng role namin is nagampanan. So ayun po, na hindi na rin ako na makukuha namin yung panalo. Hindi ako nangamba kasi sobrang laki ng tiwala ko sa coaches and sa mga teammates ko. Okay, Ahmed, at 8 of 90 attacks, 1 block, and 1 service ace. So, Drix, you have 17 of 30 attacks today. So, ano masasabi mo na eto, 3-0 kayo agad at saka ano yung kailangan nyo gawin para masustain yung record or mag-maintain kayo sa taas ng standings? Ano yun? Siyempre, sobrang saya kasi yun nga, sinabi nga ni Coach, ilang araw din kami walang pahinga eh. So, parang magaan na pahinga bukas. And yun nga, after ng bukas, banat ulit. And sana tuloy-tuloy yung motivation ng lahat na na walang magkumpiyansa, na walang mag-relax. Yun po. Okay, the floor is open for questions. Coach, yun nga, dalawa sa tatlong laro nyo, finalist nung last 2 seasons yung natalo nyo. Kumbaga, what does this mean to you, itong magandang start nyo? Again, yung simula talagang yan eh. Talagang nakaprepare tayo ron. Ang pinag-uusapan natin dyan kasi yung nasa gitna ka, tsaka yung padulo. Yun ang lagi namin sinasabi sa isa't isa na even sa coaches, wala lang titigil doon sa ginagawa kasi kung nagsisimula pa lang ilaban pare, wala pa sa gitna yung kailangan natin, kaya laging laban lang ng laban every single day. Sa mga players, paano lang kayo mananatiling hungry sa kabila nung hot start nyo ngayon? Siguro good thing kasi ngayon sa team namin na napag-uusapan namin yung about mental. So, bale, talagang yun yung kulang namin nung last season eh. And sana tuloy-tuloy kasi parang maganda yung kinalabasan eh. Gaan maglaro, sobrang saya, yung lahat nag-enjoy lang and pinapakita yung best nila. Sa akin naman po, para ma-maintain namin is yung isipin lang namin lagi kung saan kami nag-umpisa. And kung ano yung goal namin, para hindi kami ma-distract sa kung ano at ma-maintain po namin yung momentum namin. Coach, last season, yung dalawang talo nyo, both from NU. Kaya mo ano yung nagbago sa team this time na yun, first try at NU na nalo kayo this time and first since 2019? Siguro yung yung pagka-uhaw namin sa, alam mo yun, lahat ng team, talagang gusto kong makyat sa pinakadulo eh. Siguro yun lang talaga pinanghahawakan namin. Tulad doon, ang tagal nun, 2019. Ngayon lang ulit. So, dapat hindi lang talaga tumigil eh. Kayod lang ng kayod siguro hanggang sa makuha namin yung pinaka-arurok ng tagumpay natin. Siguro sa players na lang, how big na lang yung dami na note sa inyo, yung FAU community talagang full support. Every time makaka-score kayo, maingay sila. Gano'n lang nakatulong sa inyo yun? Siyempre kada score kasi namin parang ramdam mo na sabay-sabay silang lahat sumisigaw. So parang nagiging nagbi-build ng momentum sa amin. And yun nga, parang nagbibigay enjoyment sa lahat para gawin yung best. Sa akin po, sobrang thankful ako sa FAU community na nandyan sila palagi sa laban namin. Na mas nakakatulong siya sa hype ng bawat isa.
Coach, ano lang masabi mo nung last game? May Espartero, may Tandok, and between. Ano lang masabi mo sa mga bagong player mo ngayong season? Malinis lang siguro yung usapan ng role ng bawat isa. Kaya siguro kung ano man yung nakataya doon, kung sino man yung nandun sa loob ng hard court, siguro talagang, alam mo yun, alam lang nila kung ano yung role. Yun naman yun eh. Kung magkakaintindihan tayo kung ano yung role ng bawat isa, siguro mas magiging madali yung trabaho. Coach, ano na naman masasabi mo sa improvement ni Dwix over the seasons? Hindi lang sa skill set yung bato sa leadership na pinapakita niya sa team. Yun, syempre thankful tayo dyan kasi alam mo yung bagay na leadership, hindi lahat ng tao meron yan eh. So, thankful ako kasi yung mga players natin talagang nandyan para gampanan yung bawat isa na role nila. Ikaw, Dwix, personally pa as one of the team's leaders, paano mo na lang mamimaintain ko grounded yung team nyo kahit maganda yung start nyo with wins against NU and UST? Siguro nung kagabi kasi nag-session kami and pinag-usapan namin kung anong karakter namin sa loob ng court eh. And yun nga, may sinabi din ako dun and yun kanina ko pa inisip kaninang umaga na dapat magampanan ko yung sinabi ko eh. Yung sinabi ko na yun, hindi lang basta salita. Sana, yun nga, gusto ko ipakita ba na i-prove sa kanila na yung sinasabi ko kaya kong gampanan ba. Congratulations, Coach Ed, Rix, and Amon. Thank you. Thank you. Kunin ko lang yung opportunity ngayon. Kung meron bang kunin ko lang yung thankful kami kay Miss Donna at saka kay Sir Jun dun sa DN Steel natin. Thank you so much sa atin lahat. Ganda tanghali. Thank you. Thank you.